Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Casimiro Panlaan at shoutout kay Richard. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa labas ng Kafeng Pavilion, maririnig mo na ang boses ng maraming tao na nag-uusap ng pribado. Pumunta ng mabilis. Medyo natarante si Peiho. Narinig mo ba na ang asawa ng Prinsipe Pei na hindi pumunta sa pinto ay nagpagamot sa VIP, ngunit pinaghihinala ang may relasyon ng young master na si Pei, kaya't sinira niya ang pinto at nahuli. Well, nabalitaan ko na sinadya ni Prince Pei na puntiryahin ang mga bisita dito, kaya pinuntirya niya sila kahit saan. Nabalitaan ko rin na kagabi, pumayag silang mag-compete in 3 days. Mukhang walang hiya si young Master Pei. Sinadya niyang humanap ng dahilan para asarin ang kalaban. This is, sa labas ng pavilion, tumango at tumango ang mga tao sa lungsod ng Tauo. Ang malaking sedan ni Peigo ay nahulog din sa gate sa oras na ito. Ilang minuto ang nakalipas, nakatanggap siya ng nagmamadaling ulat mula kay Ivory at iba pa. Noong una, akala niya ay alarmist si Ivory. Gayunpaman, bilang may-ari ng bahay, lumapit siya at luminggalinga sa paligid, ngunit hindi niya alam na kara-rating lang niya sa pintuan, ngunit narinig niya ang napakaraming chismis. Biglang naramdaman ng matandang mukha ni Peigo na hindi na siya makabitin, nag-igting ang kanyang mga ngipin, nababara ang kanyang ulo, at pumasok sa Kafeng Pavilion na may bakal na mukha. Pagdating niya sa master bedroom, nakita niya si Peiho at isang grupo ng mga tao na nakatayo sa pintuan, at ang galit ni Peigo ay umabot sa sukdulan. Damn it, pa! Hindi nakakagulat na sinampal ni Peigo si Peiho ng malakas sa mukha at galit na sumigaw, bastos ka, hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Tumakbo ka na ba sa Kafeng Pavilion? Ama, hinawakan ang kanyang masakit na mukha, si Peiho ay wala ring magawa. Gayunpaman, kahit siya ay torpe, alam niyang hindi masyadong mabilis ang pagdating ng kanyang ama, kaya isa lang ang posibilidad sa kasalukuyan. Kaya naman niloko siya ni Han Sanchen. Sinadya na niyang inayos ang sarili niya. Pare, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Si Han Sanchen at Yin Su ay nag-iisa sa bahay, at ang bata ay nag-aalala rin sa kaligtasan ni Yin Su. Nang marinig niya ang maling boses, may pinapasok siya. Paano magiging maruming salita ang isang doktor at pasyente sa iyong bibig? Ituwid mo ang iyong mga tainga at pakinggan mong mabuti ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa atin. Naiinis talaga ako sa bastos mong anak. Pare, maniwala ka sa akin, isa talaga itong hindi pagkakaunawaan. Siya Han, sinadya akong pinaglaruan ni Han Sanchen. Nagmamadaling paliwanag ni Peiho, sinadya mong paglaruan ka. Bakit hindi niya ako sinasadyang paglaruan? Tsaka sa tingin mo, napakarangal mo na sinadya mong paglaruan ka. Ang future may-ari ng pamilyang Pei na ito ay pinaglaruan ng iba, pero sa tingin mo napakatalino mo. Narinig ang mga salita ni Peigo, ibinaba ni Peiho ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Magsabi pa at magkamali, ang chess na ito ay nilalaro ni Han Sanchen ng palihim at lantaran. Wala siyang pagkakataong magpumiglas, basta sinipa niya ang pinto ni Han Sanchen. Mula ngayon, opisyal kong inanunsyo na kung wala sa Kafeng Pavilion na ito ang aking order, hindi ka makakalapit dito sa loob ng 500 metro. Malinaw mo ba itong naririnig? Kahit na ayaw niya, sa oras na ito, si Peiho ay nakakapagnalit lang ng ngipin, oo. Bukod dito, magmadaling anyayahan si Han Sanchen pabalik, kahit anong paraan ang gamitin mo. Bumagsak ang mga salita ni Peiho, na nakatitig kay Peiho, nahulog ka sa labas, at gusto mong linisin ang iyong sarili, alam mo ba? Pare, alam ng bata. Labis na nanlulumaw si Peiho. Ang prinsipe ng korona ng pamilyang Pei, na kumikilos ng walang ingat,
hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin tungkol sa iyo. Sinabi ni Peigo na aalis siya pagkatapos ng ilang hakbang. Patungo sa labas, pagdating ko lang sa gate, nakita ko sina So Ying-xia at Ziking na naghihintay sa labas ng gate ng Qifeng Pavilion. Master Pei, pumunta kami dito sa utos ni Han Sanchen, tumawa si Ivory. Nang marinig ito, parehong nagulat at natuwa si Peigo. Nasaan siya? Young Master Aaron, Master Pei, hindi mahalaga kung nasaan siya, kung hindi, mas mabuting makinig ka sa gusto niyang sabihin, tumawa si Ivory. Saglit na nag-isip si Peigo at magalang na sinabi, Miss Ivory, pakisabi din na ako ay todo tainga. Ang hakbang ni Mr. Pei, bagamat hindi ito nagdulot ng anumang malaking pinsala, ay nagdulot ng malubhang insulto sa personalidad ng Aaron. Sa katunayan, ang Aaron ay hindi isang maramaw na tao, kung hindi, siya ay nagalit sa inaasal ni Mr. Pei kagabi. Panipi, Aaron Nye and greeted Master Pei with a smile. Gayunpaman, okay lang na maging moderate sa lahat ng bagay, ordinary bullying and trouble, pero nakakainsulto talaga ang maging katulad ni Prinsipe Pei ngayon. Kaya naman, Han 3000 specially asked King Zia to say goodbye to Master Pei, pinasalamatan niya si Master Pei sa kanyang mainit na pakikitungo, at pakikitunguhan ka rin niya kapag dumating ka sa lungsod balang araw. Pagkatapos nito, sumulyap si Su Yingxia kay Ziking, at ang dalawang babae ay sabay na yumuko sa Peigo, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Mabagal, tagaktak ng malamig na pawis ang noo ni Peigo. Kung papayag ang bumalik si Han Sanchen at ang iba pa ng ganito, ang pakikipagtulungan sa pamilyang Pei ay tiyak na babagsak ng kalahati pagkatapos ng pagbagsak ng lungsod. Kahit na ang kooperatiba na relasyon sa pagitan ng dalawang panig ay nananatiling hindi nagbabago, ang tiwala at pagiging malapit sa isa't isa ay nagyelo mula noon, na tiyak na hindi ang gusto ni Peigo. Bukod dito, bilang isang partido, kahit na si Peiho ay kanyang sariling anak, alam din ni Peigo na ang responsibilidad para sa bagay na ito ay nasa kanyang sariling panig. Sa makatuwid, naabutan niya ang dalawang anak na babae ni Ivory, at sinabing may kaunting panghihinayang, ang aso ay pabaya sa pagdidisiplina, at sa pagkakataong ito ay napakalaking sakuna. Huwag kayong mag-alala, kayong dalawa, pinarusahan ko siya. Siya ay hindi maglalakas loob na lumapit sa loob ng 500 metro sa hinaharap, at magkakaroon ako ng ibang mga parusa. Ang ibig sabihin ng 3,000 ay hindi gaanong makatuwiran na parusahan si Mr. Pei. Magkaibigan ang lahat, kaya hindi na kailangang saktan ang kapayapaan. Tapos na ang bagay na ito, hindi na siya mag-iimbestiga, at ang pinuno ng Pei, hindi ito isinasa puso ng pamilya. May sinabi si Ivory at nagpatuloy sa paglalakad. Labis na nahihiya ang matandang mukha ni Peigo, at naabutan niya silang muli sa ilang hakbang. This time, paimpol siyang hamarang sa harap ng dalawang babae. Kayong dalawa, sa anumang kaso, ang mga bagay ay sanhi ng aking pamilyang Pei. Bilang may-ari ng pamilya, natural na dapat kong harapin ang bagay na ito ng kasiya siya. Ang Aaron ay isang VIP ng aking pamilya. Ngayon siya ay tretuhin ng ganito. Bilang isang lalaking may pamilya, alam ko ang sakit sa puso niya. Sineseryoso ni Master Pei na Aaron ang dumating para gamutin, ngunit ngayon, sabi ni Ivory. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Peigo, mabuti naman. Hahayaan kong humingi ng tawad ang kontrabida sa buong lungsod at ibabalik ang Aaron at isang inosente. Bilang karagdagan, gaya ng sinabi mo, nandito ka para magpagamot, kaya gamutin natin ng mabuti ang sakit. For the past 3 days, I won't let anyone close the Qifeng Pavilion unless Han Sanchen allow it. At saka, nagdala ako ng Aaron dati kasi special place ang Pei family ko. Sayang naman na umalis siya ng ganito kasi kaya niya, subukan mo. Well, let him come back. I'll take him to my Pei's forbidden area tomorrow. Let's see what happens. Nang marinig ang mga salita ni Peigo, halatang nag-alinlangan si Ivory. Bahagyang sinabi ni Ziking, Ate Ivory, mukhang iniisip talaga ng pinuno ng pamilyang Pei ang kalusugan ni Kuya Aaron. Kung hindi, mas mabuting isantabi na lang natin ang mga bagay na walang kabuluhan at pagalingin natin si Kuya Aaron ng madali. Tumanggaw si Ivory at tumingin kay Peigo. Hindi ako nangangahas na magdesisyon para sa kanya, kaya gagawin ko ang aking makakaya upang hikayatin ang Aaron. Nang marinig ni Peigo ang mga salita, sa wakas ay bumantong hininga siya, kung gayon,
mangyaring salubungin ang tag-araw. Bahala ka. Bahagyang sumaludo si Ivory at tumalikod na may lilang damdamin. Pagtingin sa likuran ng dalawang babaeng papaalis, muling bumantong hininga si Pego. Ito ay sakit ng ulo para sa kanyang namatay na anak. Sakit talaga sa ulo ang pumasok sa ganitong kalamidad sa ganitong oras. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras. Kahit medyo late na, nakabawi na rin ako. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Pego ay bahagyang itinaas ni Ivory ang mga sulok ng kanyang bibig pagkatapos umalis, at masaya na siya at malapit nang ngumisi. Ang hakbang ni Han Sanchen, kailangan kong sabihin, hindi lamang nagawang bumangon at pababa si Pego, ngunit inihagis din niya si Pego sa pinaka hindi komportable na posisyon. Habang pinapatay ang dalawang ibon gamit ang isang bato, ang pinakamahalagang bagay ay naabot ni Han Sanchen ang kanyang layunin. Nang ang dalawang babae ay lumakad sa karamihan at nakumpirma na walang sumusunod sa kanila, sila ay bumilis at lumiko sa isang malayong maliit na silid. Si Han Sanchen ay nakahiga sa damuhan doon sa oras na ito, may hawak na damo sa kanyang bibig, nakatingin sa dalawang babae na bumalik, at nakangiting sinabi, "Kamusta na?" Tapos na. Nagkatinginan sina Ivory at Zeking, at pagkatapos ay tumango kay Chi-Chi. Magiliw na ngumiti si Ivory at sinabing, "Gaya ng inaasahan mo, parang natarante si Pego nang marinig niyang aalis na kami, at sinubukan niya kaming pigilan. Sa wakas, nabanggit ko na narito kami para gamutin ang sakit ayon sa sinabi mo. Nangako si Pego na dadalhin ka sa ipinagbabawal na lugar ni P bukas." Magiliw na ngumiti si Han Sanchen, at totoo iyon. Kahanga-hanga, Aaron, o lumabas ka at itali ang isang larawan, magsulat ng isang hanbansiyan at sabihin sa mga tao ang iyong kapalaran. Ngayon, halos lahat ay tulad ng sinabi mo sa akin. Walang anumang paglihis. Ito ay talagang Diyos. Tumawa at nagbiro si Ivory. Ngumiti ng pilit si Han Sanchen, sa tingin mo ba isa akong manghuhula? Sakto ako. Iyon ay dahil ang mga bagay na ito ay mabibilang, ngunit ang paghula ay hindi. Sa katunayan, ang lahat ay maaaring isipin o ayusin. Mula kagabi, naisip ni Han Sanchen na si Peiho ay handa nang lumipat ngayon dahil may sinabi siya tungkol kay Yinso. Sa kanyang mapusok na karakter, ang isang maliit na kalkulasyon ay tiyak na magpapalabas sa kanya sa isang iglap. Ang gusto ni Han Sanchen ay maging mapusok ang taong ito. Kapag pabigla-bigla, ang malaking lambat ay handa nang pasukin ito anumang oras. Kapag online na, ikakalat ni Han Sanchen ang mga balitang naayos na, at ang mga taong nagpakalat nito, syempre, ang mga trafficker na sina Ivory at Zeking ang nagbayad para dito. Ang dalawang babae ay lumabas ng madaling araw, sa isang banda, dahil ang Kafeng Pavilion ay talagang lumikha ng sitwasyon na inaalala ni Peiho, sa kabilang banda, sila ay lumabas ng maaga upang ayusin ang mga bitag na kailangan ng Aaron. Sa makatuwid, hanggat si Peiho ay naglakas loob na sumugod sa bahay, ang saradong loop ng network na ito ay makukumpleto. Ang lahat ay umuunlad ayon sa plano ni Han Sanchen. Napakaraming nagawa ni Peigo. Kung ang Aaron ay ilalabas sa oras na ito, alam niya na ang relasyon ay nasira at hindi papayag. Hanggat hinihiling niyang manatili, maaari niyang pilitin ang kanyang palasyo na dalhin siya sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Pei sa lalong madaling panahon. Ayaw nang maghintay pa ni Han Sanchen. Sa katunayan, ang pangunahing layunin ng pagpunta sa pamilya Pei ay upang makita kung ang ipinagbabawal na lugar ng pamilya Pei ay makakatulong sa kanya. Kung hindi, hindi kailangan para sa Aaron na umasa lamang sa paggamot ng mga sikat na doktor at mga materyales na panggamot. Sa kanyang pagkakakilanlan at pera, hindi ba magiging madali para sa kanya na hilingin ang mga bagay na ito? Gayunpaman, lahat ay kasosyo, at hindi mahirap banggitin si Han Sanchen. Sa halip, nagpakita si Peiho at binigyan si Han Sanchen ng ganoong pagkakataon. Hindi lang kainin ni Peiho, kundi natapos din ang sapilitang palasyo. Kapatid na Aaron, lahat ay may mahahabang ulo, ngunit curious ako kung ano ang nasa isip mo. Gaano katalino? Tumawa si Zeking. Ngumiti si Han Sanyi, bakit hindi ka maghanap ng batong makakabasag nito? Gustong gusto ko, pero natatakot akong matamaan ako ni Ate Ivory. Tumawa si Zeking. Bumantong hininga si Ivory, tumingin kay Han Sanchen, at binigyan siya ng bahagyang puting tingin. Well, alam ko kung ano ang magagawa mo, kaya kung bumangon ka na ngayon, at kailangan na nating bumalik,
naghihintay pa rin si Peigo sa atin. Bawal magmadali, umiling si Han Sanchen, hayaan mo siyang maghintay pa. At least siya rin ang may-ari ng pamilya Pei. Mukhang hindi ka na maganda na paghintayin siya sa gate. Kalsada ng Ivory. Humalaklak si Han Sanchen at sinabing, dahil siya lang ang may-ari ng bahay, nakakahiyang maghintay doon. Buti na lang. Habang naghihintay siya, lalo siyang nahihiya, natural na magagalit siya, mas. Magagalit siya. Hulaan mo kung sino ang hahanapin niya. Halos hindi na kailangang isipin ng dalawang babae. Alam din nila na ang vent na ito ay dapat na Peiho lamang, at hindi nila maiwasang matawa. Malas din talaga si Peiho. Masama mang provoke kahit kanino, pero gusto niyang i-provoke ang kapatid natin Aaron. Hindi man makalaban ngayon ang kapatid natin na Aaron dahil sa damage ng mga meridian niya, baliw na baliw din ang IQ niya para durugan siya. Tumawa si Zeking at sinabing, anong tawag dito? Ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Kaya hindi tayo maaaring tumingin ng mababa sa sinuman. Sinabi ni Han Sanchen, dapat maging kapaki-pakinabang ang likas na talento. Lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay may kanya-kanyang pakinabang. Ang pagkakaiba ay kung kaya niya itong tuklasin. Pagkatapos nito, bahagyang bumangon si Han Sanchen, Tara, dalawang magagandang babae. Para saan? Ang dalawang babae ay nasa kawalan. Hindi ba sinabi lang ni Han Sanchen na pupunta siya mamaya? Saan ito pupunta? Dalhin ka sa isang masayang lugar. Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen, naglakad sa kabilang direksyon patungo sa Kafeng Pavilion. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!